Alright, so kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. So medyo matagal tayong nawala sa aking YouTube channel. Ayan, so mag-update na lang tayo. Ngayon lang tayo naka-update ng mga vlogs natin. Ayan, so meron akong i-share sa inyo mga idol. Ipapakita sa inyo na meron tayong repair dito na isang dambuhalang amplifier. So papasilip ko lang sa inyo mga idol kung anong brand ito. And sisilipin natin yung kanyang secondary output ng transformer. Ang idol, merong dinala sa atin dito na Hurricane MA8002. Ayan. So MA8002. So tingin ko old model pa siya. So dahil yung kanyang mga components sa mainboard ay naka SMD. Ayan o. So SMD siya. Lahat. May kahabaan po yung amplifier na ito mga idol. Susukatin natin. Ayan, so kumuha ako ng pulgadera para masukat natin. So yung haba ng amplifier nito mga idol is nasa 31 inches. 31 inches kasama na yung tainga. Ayan, kasama na yung tainga doon sa harap mga idol. Pero pag walang tainga, syempre mag-minus tayo sa ng 1 inches, so nasa 30 inches na po. Yung kanyang lapad naman nito mga idol sa 17 inches. Ayan, so standard lang siya, 17 inches. Yung haba naman yung heatsink na ginagamit ito ay nasa 24 and a half inch. So mahaba ng konti mga idol. Alright, so gumagamit siya ng 4 na fan. So dalawa dito sa harap and dalawa din doon sa likod. So ito yung kanyang capacitor mga idol. So napakarami, no? Nasa 20 peraso. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4. So 20 pieces. And yung kanyang value ay nasa 100 volts, 22,000 microfarad. Ayan o, 100 volts. Ayan. Okay, so ito yung kanyang input buffer. So main amp, differential. So ito lang yung hindi maganda sa mga sa mga design na yung supply ng differential ay kumukuha sa low rail. So meron siyang blocking resistor lang. And syempre i-regulate ng Zener diode na 15 volts. So yung problema, ayan, so pag kasi yung mga nilalagay nila na blocking resistors ay ano lang, nasa 3 watts lang yan. So ayan. So ito yung nangyayari. So umiinit, sobrang init sa sobrang tagal ng gamit. So ayan, ito yung kalalabasan niya. Nangingitim. Hindi naman siya sunog na as in sunog na hindi na gumagana yung resistor. Ito gumagana naman, so kumbaga ayan, bumabaga sa sobrang tagal. So kaya ganito yung nangyayari, nangingitim. Nag-iiba yung kulay dahil sobrang init. So iwan ko lang kung bakit hindi nila nilagay yung 5 watts na lang, no, na mga wire wound. Kasi hindi naman sa ating gawa yung ganitong ano, pero dapat 5 watts na, no? 5 watts na lang yung ilalagay. Dahil para ma-sustain yung ano, na may mas tagal siya sa init. So ito yung differential niya, so naka SMD din mga idol. So IC, ayan. IC niya. So kaya maganda, ito yung maganda dahil yung IC meron siyang socket. So pag nasira yung IC niya, so madaling i-repair, so madaling tanggalin siya. So hindi katulad doon sa naka-mount mismo yung IC dyan sa PCB, so medyo mahirap tanggalin pag nasira. Okay, so same din. So halos lahat naka SMD. Ayan, no? Pula dito sa kanyang protection side. So SMD din. Ayan. So kaya ba nating i-revise ang ganitong klaseng design? Syempre kaya dahil yung mga naka true hole na mga circuit ay dito naman galing ito. Same lang naman sila ng diagram. Okay, so ito naka MGL power transistor. So MGL 21193 at saka 21194 kabilaan, no? Yung kanyang ginagamit na power transistor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
So 21 pairs kasama yung driver, 22. So ayan, biruin niyo, marami, no? Napakarami. 22 is 44 pieces. Bawat channel yung kanyang power transistor na ginagamit. So ito naman yung kanyang stepper side. So ayan. So yung diode niyan na maganda, no? Infinom technology yung kanyang diode na ginagamit dito. So mas maganda to, mas matibay. So actually hindi naman to madaling masira yung mga diodes sa stepper, yung mga blocking diodes, hindi naman yan nasisira. Yung madalas nasisira naman dyan is yung mga MOSFET. Okay, so yung MOSFET naman na ginagamit nito ay FDA 59N30. Ayan, kung makikita ninyo mga idol, FDA. So on-semi siya. Okay, so yung unang bukas pa lang natin, so napansin natin na yung dito, yung mga NTC, no, thermistors sa kanyang soft starts ay yung dalawa ay merong biak. So nabibiyak. So yan. So nabibiyak 'to mga idol pag hindi gumagana yung relay. Or merong short sa circuit like power transistors. So bridge diodes dito sa supply. So bumabalik syempre yung kuryente. So ito yung tinatamaan, yung mga NTC. So ganun siya. Pag sira yung relay, walang contact o hindi nag-trigger. So ito din yung tinatamaan dahil dito muna dumadaan yung voltahe, yung current, no, dito muna dumadaan. So bago magdadaan dito kasi magti-trip on pa siya. Pero pag sira to, syempre dito, ito yung sasalo. So ano lang naman yung puwersa ng mga NTC nito, hindi siya pwedeng direkta, no, na magko-connect dito yung transformer. So kaya umiinit syempre at nabibiyak. So dapat merong itong thermostat na pag uminit to, automatic iti-trip off yung main source, pinaka main source. Kung mapapansin ninyo mga idol, yung ibang mga amplifiers, dalawa yung relay. So yung isa dyan para sa thermostat na nagsisend sa mga NTC, na kapag umiinit yung NTC, ikakat niya mismo yung main source, cut off niya. So ayan, so magno power yung amplifier natin. So for the safety na rin ng mga NTC. So sa ngayon hindi na ginagamit ng mga ganong style. So nakadiretso niya, kaya na tinatamaan yung mga NTC. So madalas nasisira na. Yan. So ito lang yung papalitan natin. Nabaklas ko na yung dalawa. So ito yung natira, tatlo. So kakabitan din natin pag nakabili tayo ng mga additional NTC na tatlo. Kasi series parallel kasi yung nito eh. So para ma-testing din natin kung meron pang ibang mga components na sira dito sa main amp na to, sa mainboard niya. Okay, so silipin muna natin yung makalimutan natin yung transformer. Silipin kung ilan yung kanyang secondary output. So ayan, ito yung secondary output niya mga idol, napaka taas din. So from 59, 118, 177. Okay, so pag na-step up pa to, aakyat to sa 180 volts mga idol. So napakataas na yan. So kung tutusin natin, napakalakas na ng supply na ito mga idol. Yan, biroin nyo, 180. Alright. Okay. Yan. So napakalaki din yung transformer nito mga idol. Hindi biro, no? Hindi biro din yung lakas nito pag nasa nasa battlefield na mga idol. Ayan. Okay, so bibigyan ko lang kayo ulit ng update dito mga idol pag natapos na natin i-repair. So maraming salamat sa Hurricane at sa may-ari ng Hurricane ito mga idol sa pagtitiwala sa pagpapa-repair ng amplifier nila dito sa ating shop. So thank you mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta.